Let's listen only to Jesus. Magandang araw ng Sabado kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santa Cecilia, isang martir at patrona ng musika. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Lumapit ang ilan sa Saduceo na mga taong tutol sa pagkabuhay at itinanong nila kay Jesus. Guro, isinulat ni Moises para sa amin, kung may magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila, kailangan kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa para magpasibol ng supling sa kanyang kapatid. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kinuha ng pangalawang byuda at pagkatapos ay ng pangatlo naman, pero hindi nagkaanak ang 7. Namatay sila at sa bandang huli namatay rin ang babae. Sa pagkabuhay, kanino sa 7 siya maituturing na asawa? Ang 7 nga ang umangkin sa kanya. Sinagot sila ni Jesus. Nag-aasawa ang mga taong nasa daigdig na ito, lalaki man o babae. Ngunit hindi na mag-aasawa ang mga ituturing na karapat-dapat sa kanilang buhay at sa pagkabuhay ng mga patay, lalaki man o babae. Hindi na nga sila mamamatay. Kapantay na sila ng mga anghel at mga anak sila ng Diyos matapos silang ibangon. Tiyak na may pagkabuhay ng mga patay. Ipinahiwatig ito kahit na ni Moises sa kabanata ng Palumpong nang tawagin niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, ang Panginoon. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, at buhay na kasama niya silang lahat. Nagsalita ang ilang guro ng batas. Guro, talagang ang tama ang iyong sinabi. Mula nooy, wala nang nangahas na magtanong pa sa kanya. Interesting ang kwento ngayon. May mga Sadducees, yung grupo ng mga matatalino noon na nagtanong kay Jesus. Parang trick question. Pag nabuhay mag-uli sa langit, sino sa 7 asawa niya ang magiging husband ng babae? Ang clever, di ba? Pero siyempre, alam ni Jesus ang sagot. At dahil sa tanong na yon, nalaman natin kung ano ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Sabi ni Jesus, sa muling pagkabuhay, hindi na tayo mag-aasawa. Kasi ibang level na ang buhay doon. We'll be like angels, children of God, and we will live forever. Yung concept ng marriage, para lang yan dito sa mundo. Ang ginamit ni Jesus ay logic ng langit, hindi ng lupa. Kasi yung mga Sadducees, ayaw nilang maniwala kay Jesus. Masyado silang matalino at proud. Tayo, bilang mga mas sumasampalataya, every Sunday we say, I believe in the resurrection of the dead and in the life of the world to come. We believe kay Jesus nang sabihin niyang, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang nananalig sa akin ay mabubuhay magpakailanman. Grabe, di ba? What a comforting thought. Kapag iniisip natin ang kamatayan, hindi iyon ang huling hantungan. Kay Jesus tayo ay mabubuhay forever. Marami tayong naririnig na theories ngayon like, wala na, natapos na ang lahat pag namatay, or reincarnation. Pero kapanalig, let's listen only to Jesus. Siya lang ang may absolute truth. Hindi natin maintindihan lahat, pero we choose to believe because He said it. So, share nating faith na ito, lalo na sa mga naghihirap at nagluluksa. Let's pray together. Jesus, Ikaw ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Sumasampalataya kami
Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin para sa mga minamahal nating pumanaw. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.